Hello, my dear viewers! This is Miss AC once again, and I am here para bigyan na naman kayo ng isang kompletong subject material sa asignaturang Introduction to Social Sciences Towards Understanding Culture, Society, and Politics, or in short, DISS. So I heard and I saw your comments sa ating previous World Religions and Belief System series na talaga namang nakakataba ng puso knowing na ako ay nakatulong for both learners and for both teachers. Now, since mantra naman talaga natin ang makatulong sa ating lahat, I am here once again to complete another series for another subject. So here we go, our Module 1 for the subject DISS. Before we dig deeper, syempre we need to understand first, what is a social science? According to Seligman, social sciences are those mental or cultural sciences which deal with the activities of the individual as a member of the group. Meaning, dinidiscuss sa subject na ito lahat ng may kinalaman sa relationship of a man to the society. On the other hand, according naman kay Mitchell, social science is loosely applied to any kind of study concerning man and society, meaning may paggamit ng scientific method sa pag-aaral ng human relationship. At syempre, hindi nagpatalo si Fairchild. He says, social science is a general term for all the sciences which are concerned with human affairs. Let's move forward to distinctive characteristics of social sciences. Para mapag-aralan natin ng maigi ang social sciences, dapat nating maintindihan ang mga sumusunod. Man as an individual being, and man as a social being. In short, we need to focus on the following: change in human relationship and reinterpretation between the present and the past event, human activities and spatial distribution and interaction of culture, biologic and physical elements, basic social systems, institution and processes, relationship between individual and institution and among political, economic, and social institution, and the nature of societies and others, and the interaction of people with each other, and also their social and physical environment. Let's talk about human, social, and cultural background. But first, alamin muna natin kung ano nga ba ang ibig sabihin ng culture. According to Mead 1937, it refers to the whole complex of traditional behavior developed by the human race and successively learned by generations. Sinasaklaw nito ang mga attitude, behavior, beliefs, knowledge, laws, norms, and practices. According to Boas 1911, culture may be defined as the totality of mental and physical reactions and activities that characterize the behavior of individuals composing a social group collectively and individually in relation to their natural environment, to other groups, to members of the group itself, and of course, each individual to him or himself. Meaning, hindi lang ito sa ating mental processes pero lahat ng nangyayari sa ating paligid. Although culture binds people, nagiging dahilan rin ito para makita ang pagkakaiba-iba ng bawat isa. At ang tawag doon, cultural diversity. Let's talk about social differences on social stratification. Social differences are associated with social stratification, the relative social position of an individual in a category, geographical region, social group, or unit. Pero, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ang pagkakaiba-iba ng bawat individual ay konektado sa estado mo sa buhay. Halimbawa, ako bilang guro. Napunta ako sa isang, like for example, isang room na punong-puno ng iba't ibang professionals. Doon sa sulok may nakita akong grupo ng mga piloto. Doon naman sa kabilang sulok, meron akong nakita na grupo ng mga astronaut. At doon sa gitna, nakakita naman ako ng grupo ng mga guro. Sa tingin ninyo, kanino kaya ako sasama? Kahit pasabihin mong pogi yung nandoon ng mga piloto, hindi ako sa kanila sasama. Doon ako sasama sa grupo ng mga guro.
Bakit? Kasi syempre yung interest ko at ang interest nila, ang estado ko at ang estado nila ay hindi nagkakalayo. Kaya most probably kung ano yung mga pinag-uusapan nila doon, totally makaka-relate ako. Now, what does this imply? Ang classification natin sa edukasyon, sa pera, estado, interes at iba pa o ang social stratification ay konektado sa ating social differences. Maaari itong dahil sa rehiyon kung saan ka nanggaling, social group or social unit. Now, meron tayong tinatawag na social mobility at meron itong dalawang klase, ang open system at ang closed system. Ano naman ang pinagkaiba nila? Ang open system ay ang pagbago sa iyong status depending sa iyong effort, depende sa iyong mga accomplishment. Halimbawa, ang artista dito sa atin nagiging senador. Yun ang pagbago sa kanilang estado. Pero ano yung effort? Siguro yung pagti-TikTok at pagbubudots. Next is the closed system. Ito naman ang status mo na nag-exist na dahil na-acquire mo siya sa iyong mga magulang. Now, because of social stratification, a variety of social, cultural are formed. The four major types of stratification system are as follows. Una ay ang caste system. Ang caste system ay sistema na kung saan ang status ng isang tao o ranggo sa lipunan ay nakabase sa kanyang pinanggalingan. Ang class naman ay ang societal position na nakuha base sa kanyang mga achievements. Ang state naman ay nanggaling sa individual's birth, possession, and wealth that are hereditary o namamana and significant in his or her reputation. At sa pinakahuli ay ang slavery. Ang slavery ay ang kondisyon na kung saan ang bawat individual o ang isang individual ay ipinagbili o pagmamay-ari ng isang tao. So, kung ang karelasyon mo ay sinabing, akin ka lang, that means slavery o pang-aalipin. Let's move forward to the political structure. Each country has its own political system that runs in a government. Now, ano nga ba ang ibig sabihin ng gobyerno? A government is a body of elected or appointed public officials who set and administers public policy. Sila rin ang may authority over customs, institution, and laws within the state. A way to group governments is to classify them according to concentration of power, ruled by none, by one, by few, or by many. Ang mga examples nito ay ang mga sumusunod. Anarchy. It is characterized by state of disorder dahil hindi nila nire-recognize ang authority o laws. Ibig sabihin, kapag ka-anarchy ang isang bansa, medyo magulo sila. Next ay ang monarchy. Ito, alam kong alam na alam nyo to. It is a government that has a single person considered as a ruler by title or by birthright. Pero ang monarchy ay mayroong dalawang klase. Una, ang absolute monarchy at ang pangalawa ay ang constitutional monarchy. Pero paano nga ba sila nagkakaiba? When we say absolute monarchy, ang monarch ay may absolute power. Kaya nga siya absolute monarchy. Absolute power. Ibig sabihin ng absolute power, meron siyang power, meron siyang kapangyarihan sa executive, legislative, and judiciary. So, ibig sabihin sa absolute monarchy, si ruler ay may absolute power. Meron siyang kapangyarihan. On the other hand naman, si constitutional monarchy naman ay nagsiserve lamang as a ceremonial leader or kumbaga para lang siyang display. Next are dictatorship. Ayan, very familiar tayo sa term na ito dahil lagi natin itong naririnig. This means na maliit o walang kapangyarihan ang tao. So, ibig sabihin, ang makapangyarihan dito is yung leader. Pero under dictatorship, meron tayong dalawang klase. Ang una ay ang authoritarianism and totalitarianism. Okay? Ang authoritarianism ay ang political action and decision of the ruler that are not constrained while political rights and freedom of citizens are significantly
limited. Pero ang totalitarianism, gumagamit ang government ng ideology para makuha yung loyalty ng mga nasasakupan niya. So, ang mga nasasakupan ng totalitarianism, hindi lang sila basta sumusunod because they are afraid, but because they believe on a certain ideology. For example, ang isang bansa, sinabi ng isang bansa na, okay guys, ako ang leader ninyo and I am the greatest leader of all. Kapag kayo ay hindi sumunod, mamalasin kayo forever. At napakaswerte nyo na dahil ako ang leader ninyo. That is the idea. Nagkaroon ng himala nung ako ay pinanganak. So, I am really special. Bawal ang relihiyon sa bansa natin because I am the leader. So, ang mga tao niya naman, ang mga nasasakupan niya naman, oh, sige, susunod tayo because of the idea that we already have the great leader. So, what could you ask for? For the next one, after the dictatorship, we have the aristocracy. Now, ang aristocracy, it is a type of government ruled by the best members of the community. So, technically, pagtapon ka sa klase, okay, maging leader ka ng klase nyo. Next one is the oligarchy. Ito naman ay pinamumunuan ng mga mayayaman. Okay, yung kaklase mo na laging nagpapakain tuwing birthday, sige, leader yan. Kasi siya isa sa mga pinakamayaman sa klase. And of course, ang pinaka-familiar sa atin ay ang democracy because we believe that Philippines is a democratic country. Ang supreme power daw dito ay nasa mga tao dahil ang mga tao ang humahalal at pumipili ng kanilang magiging leader. Now, dako naman tayo sa konsepto ng anthropology, sociology, and political science. Ang anthropology ay nanggaling sa Greek words na anthropos, ang ibig sabihin ay human. At ang logos naman ay ang ibig sabihin ay knowledge. There are major branches of anthropology. Ito ang mga sumusunod. First one ay ang archaeology. Ang archaeology ay ang pag-aaral from the past. So, pag-aaralan mo yung mga masasakit na nakaraan. Cultural anthropology. Ang cultural anthropology naman ay nagpo-focus naman siya sa human culture. Next, ito napakadali, linguistic, ang pag-aaral sa mga lengguwahe. And of course, the physical anthropology that deals with the understanding of the causes of present human diversity. Nasabi na natin yan kanina, what is human diversity, okay? So, let's move forward to political science. Ngayon, eto, medyo parang nakakalunod yung term na political science, hindi ba? Dapat na muna nating alamin ano nga bang ibig sabihin ng political science. Political science is a systematic study of state and its government with the relationship of men in the community, with relationships of men and group to the state itself, and the relations of state with other sovereign states abroad. That is from Palispis 2009. So, ang political science daw, nakita nyo naman ay ang pag-aaral ng tao sa kanyang komunidad. So, napakalawak nitong political science. Pero, syempre, katulad ng anthropology, meron din siyang mga subfields. Alright? So, the first one is the comparative politics. Ang comparative politics ay, ito ang pag-aaral ng politics across nation. So, lagi nating tatandaan, comparative politics, nation. Comparative politics, nation. Diba? So, comparative politics, nation. Okay. Next one is the constitutional law. Ito siya, di ba? Parang, oh my God, pamatalino, constitutional law. Pero ang ibig sabihin lamang nito ay ang pag-study o pag-aaral sa mga legal system. Right? So again, constitutional law, legal system. Constitutional law, legal system. Constitutional law, legal system. Third one, we have the international relations. Hindi ito yung pakikipagrelasyon mo sa AFAM, ha? Ang international relations ay ang pag-aaral, no, ng politic nation to nation. Ibig sabihin, internationally, among nations. International relations among nations. International relations among nations. International relations among nations. Next one, for the fourth one, we have the political theory. So, ano nga ba ang political theory? Ang political theory ay ang pag-aaral sa classical and modern politics. Next, ito na, malapit na tayo. We have the public administration. Ito ay nag-aaral tungkol sa bureaucracy o function of the bureaucracy. For the last one, we have the public
policy. Ito naman ay pinag-aaralan ang relasyon ng politika at ng ekonomiya ng isang bansa. Dako na tayo ngayon sa sociology. Sabi nga nila, sociology is a science of societies. Ibig sabihin, saklaw nito ang totality o ang kabuuan ng kultura, no, ng isang tao. So may dalawang approach tayo pag pinag-uusapan natin ang human society. Meron tayong tinatawag na macro sociology at micro sociology. Ito, napakadali lang nitong matandaan. Bakit kanyo? Kasi ang macro sociology involves the study of widespread social processes, meaning mas malawak ito. Macro, malawak. Microsociology. So, ito ay kabliktaran ng macro dahil ang microsociology ay mas maliit dahil ang pinag-aaralan dito ay person to person. Para mas madali mong maintindihan, di ba? Ang microscope, ang tinitignan niya ay ang mga maliliit na material. Ang microsociology, pinag-aaralan niya ang maliliit na unit ng sociology, which is yung person to person interaction. Now, you may be asking, Mama, dami mo namang sinabi. Bakit ba natin kailangan pag-aralan yung anthropology, yung political science, yung sociology? Ano bang makukuha natin dyan? The main objective in the study of anthropology is to acquire an understanding of cultural differences. Ibig sabihin, para makita natin ang pagkakaiba-iba ng bawat isa at para mas maintindihan natin on how to deal with those barriers. Hence, having a deeper knowledge of humankind that enables us to appreciate the diverse culture and of course, matututunan din natin kung paano respetuhin pagkakaiba-iba ng kultura ng bawat isa. And of course, we also have the political science. Ang goal naman ng political science ay para malaman natin yung mga duties and obligations natin dito sa ating lipunan and of course sa ating bansa. And you as a learner, you as a teacher, you as an individual, by knowing this branch, no, political science, you will be able to fight for your own right para malaman mo kung paano mo ipaglalaban ang iyong mga karapatan. And of course, for the last one, we have the sociology. Bakit nga ba natin ito kailangang pag-aralan? Because sociology is necessary for social planning. Ito rin kasi bumabase yung ating mga politicians, yung ating mga policy makers sa paggawa ng mga laws ng mga batas and of course to maintain the social stability. I hope everything is clear with you guys. So, let's move forward to this is it. The Ultimate Brain Challenge. So, ito ay bago sa aking channel. Bakit? Kasi kung last time nagkaroon tayo ng Squizit para sa inyong assessment. This time, hindi na tayo magpapa-assess using Google Form kasi medyo hassle siya on my part. So, gagawin na lang natin itong brain challenge or assessment dito na rin sa ating video. So, magpapakita ako ng mga questions, multiple choice questions, and all you need to do is to answer the following questions on your paper para rin ma-assess mo syempre kung ano yung mga natutunan mo sa asignatura na ito. Are you ready? Here are the questions. Let's go!
time for checking. So, ask your teachers kung ano nga ba ang mga sagot sa mga assessments na ito para malaman mo ang iyong final score. So, if you're a teacher, watch this simple advertisement I made for you. We are done, 'di ba? Napakabilis. Tapos na tayo sa first module ng DISS at umpisa pa lamang 'yan ng mga napakagagandang mga topics sa asignatura na ito. So I hope you learned something from this module and I hope that you learned something from this video. If I helped you using this video material on your reporting, on your teaching, a simple like, subscribe, and sharing of this video will greatly help me in reaching out more people to help. So, complete na tayo sa ating Module 1. I hope to see you once again sa ating next module. Bye!